Amen. Most loving Father, we bless and we thank you for all the wonderful things that you have bestowed upon all of us, especially during the holy annual retreat of the Apostles of the Holy Cross of Jesus. Continue to abide with us until the last day of our retreat. Most loving Father, continue to help us in our mission of healing, preaching, and counseling. All this we ask and thank you in the name of Jesus, with the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon. Good afternoon. Before I present my talk, pakita ko nila niyo, I don't know kung nag-function yung mga sound sila. Kaya ang problema sa Europe subong mga kulturan, 5% na lang isimba. Ang Europe... Welcome to post-Christian Europe, a land filled with beautiful monuments to an ancient religion and few European... Ang problema sa Europe subong, mga na sa liko, 5% na lang isimba. And Europe, nga ang mga evangelizer sa world, sa medieval times, sa given ancient times, subong has become atheistic. Ang evangelize subong ba nyo kung sino? Mga Filipinos. That's why the Filipinos today are given this big responsibility of evangelizing the world. Whereas sa iba niya countries, died down ng ilang Christianity, but here in the Philippines, 85% Japan Christians. And when in fact, we come to divorce, sila nila maltasan ng ang Philippines ang wala nag-acceptar sa divorce. Mga first world countries nag-acceptar. Supposedly kung conservative yung Malta ng Philippines. But last summer, ang Malta nag-ibindang 53% sa ilang referendum to. Nga 50% sa ilang population pay for divorce. Pero hindi niya ka-talera ng divorce day, no? Nag-ibwan ng Gabriela to propose a divorce after sing RA's bill. Wala, doon napatay sila yun. Sa debate lang against mga Catholic bishops, against kay Bishop Pacani, pero di na sila. They just died down. So, kung sila gawin, kaya the Philippines is the only standing nation that is faithful to Christ. Ano sila yung ni Saint Thomas More? Kasi Henry VIII of England wanted to have a divorce against Catherine of Aragon. Kaya gusto niya pangasawa ng iya baguang girlfriend niya si Catherine, nga si Anne Boleyn. Sila ni Thomas More, you know, Your Majesty, my loyalty is first of all to God. Yours is only second. Sila ni Henry VIII, ang imo miguay ng tamadwa, rong imo liyog, pagkakit. Tinutod ng liyog ni St. Thomas More. But he would not give in to the doctrine of divorce ni King Henry VIII of England. And the Pope in Rome said, we would rather lose the whole of England than lose the doctrine of Christ. Kaya doktrina ni Christ what God has joined together, let no man separate. So, Philippines na nabilin nga, hindi ma-accept ng divorce. Di ba ako na? Hindi natin mahingkayan na nandun nga Filipino rights. Gin-evangelize kita sa Spain. Pero ang Spain kita kaya nag-ibig niya sa divorce. Kita we hold on to our Christian religion. No? That's why, maski sa mga talent shows, hindi mo kaperte ang Philippines, no? Maski sa boxing, hindi mo kaperte, no? Because if we are just faithful to God, then God will help us. Now, sa Europe subong, na bati ako ito, istorya pagkatito ko sa Jensan, ang doang pala niya pasunit si Padre Gabriel kung si Padre Bitoy. Rector kita naman si Una sa philosophy, sa spirituality. Ato sila sa Sweden. They are assigned there as missionaries. So kung sila ang Europe, so kung limon na mga missionary na, itong wala na sila ka-believe sa Christianity. So, if they can lang, just to
know what is happening in the world. Kaya part ni sa ato nga mission of preaching. Welcome to post-Christian Europe, a land filled with beautiful monuments to an ancient religion that few Europeans practice anymore or know much about. While Christianity is still very relevant in the United States and is exploding in the developing world, Europe today has gone beyond unbelief and is now labeled Christophobic and anti-religious. While an American might look at a church building and think nice thoughts, that's rarely the case with a European, especially here in France, where religion is more likely to be associated with oppression, irrelevance, or simply the past. In France, as in much of Europe, only 5% go to church on a weekly basis, and most of them are the elderly. Only 10% think religion is very important. For all Europeans, that figure is only 21%. Journalist Richard Miniter. As an American living in Europe, when you tell Europeans that you go to church on Sunday, they look at you like a museum piece, something strange. Near Brussels, at Christian Center and Assemblies of God Church, Belgian pastor Paul de Vos ministers to a culture in which Christianity is largely irrelevant. In the United States, people would more quickly turn toward at least Christ in general and Christianity because it's still somewhat part of the culture in general. Here in Europe, we have gone beyond point and we do not expect anything from religion apart from some very abstract hope that there is something after this life. And among the clergy in the state churches, unbelief is extraordinarily high. Baylor sociologist Rodney Stark. It's easy to have a negative religious experience going to church in Europe. The one place where unbelief is rampant is in the churches. The study Fragmented Faith found that in Britain, 1 out of 5 Anglican pastors do not believe in the bodily resurrection of Christ, and only 60% believe in the virgin birth. That's a lower level of belief than among churchgoers. It's the churches they don't go to, and one of the reasons they don't go is that the people running them don't care if they don't go. There have been news reports recently that although church attendance in Europe is low, belief in God is actually very high. But belief in what sort of God? Judging from surveys, it's a New Age faith with a large dose of moral relativism. Vince Esterman, a Frenchman who grew up in Australia, has been a French pastor for almost 20 years and has a dynamic street ministry in Paris. But European leaders today are defiant in their efforts to keep God and Christian faith out of public life. A sociologist at the Sorbonne in Paris says, "We are not going to sacrifice women's equality, democracy, and individual freedoms on the altar of a new religion." Some would say Europe has a new religion. Italy's culture minister, Rocco Buttiglione, a devout Catholic, calls it a nihilistic fundamentalism against truth. Stark simply calls it hedonism. He says it's why Europe is dying. No Western European country is having enough babies to replace its current population. The loss of faith in Europe is like an unseen black star that still has a tremendous gravitational pull. They don't understand why their culture is failing. They don't understand why the divorce rates and suicide rates are so high. They don't understand why so few European women have more than one child, and why on most European streets you see more dogs than children. All this is an impact of the death of real Christian belief in Europe. Europe today has been described as a majority of Christian atheists and a minority of Muslim fanatics. It's an exaggeration, but there is a spiritual void that Islam waits to fill. It was this void in the life of a Belgian woman, a former drug addict named Muriel de Gaulle, that caused her to convert to Islam, go to Iraq, and blow herself up trying to kill U.S. troops. I have been an eyewitness to France becoming increasingly Islamicized. There is no longer an ability to morally resist a strong culture like Islam coming into the country. Europe is going to get more religious than it is, either because of the revival of Christianity or because they go Muslim. You can't sit there with no babies forever. And because faith impacts everything from culture to economics to the war on terror, analysts say religious America and anti-religious Europe are likely to
Europe without Christianity, relativism, atheism, and Islam. Contrary po pinitexto po as a young technical the dictatorship of relativism. Ano nga relativism? Subjectivism lang. Nga mas lame niya kasi huwag na yung kamaturan sa mo. Kung ano yung binabilib mo, ang mo na yung matuod sa mo, pag gusto lang kung anong believe ko. The one niya ba saying objective truth? Diba? Kabilib kami karoon niya ng pulanin. Tapos yung isa, believe niya yellow na siya. Hindi, tuod na siya, tuod na ako. Wala na niya saying objectivity mga kamaturan. So, ini atheism. So much emphasis on science lang, matong discuss magapon. Nga actually kung tutod nga science siya, it will lead you to God. Kita mo nga mga miracles kaya kinatabo, nga hindi mismo ma-explain sa science mo. Sa Lourdes, France mismo, sa France, nga every 3 months ang storehouse nila puno na sing saklay sa mga wheelchair kag damo pa nga mga gadgets nga ginpambili na sa mga tao who experience miracle in the waters of Lourdes. Kaya si Saint Bernadette Soubirous, until so si Saint Bernadette Soubirous, who died in 1879, is incorruptible. Kaya na ginasay na tubang na, hindi kasi lagi ako ng pati. Nga po tanaw mo sa scientific law of thermodynamics, anything that exists will suffer decay, no? It will aggravate. The law of thermodynamics na, pero paano mo na ma-explain nga wala na decay niyang lawas nga patay nga si Saint Bernadette Soubirous sa France mismo? Now, ang mga brothers and sisters, ang challenge mo, do not underestimate the Filipinos. No? Kaya, even si Pope John Paul II said that ang hope in Asia is the Philippines. That's why they love the Philippines. And the largest number of people who attended a single gathering in the history of humankind is the World Youth Day here in 1995, no? In the Philippines. No? Although ang Mexico ka-claimant sila ang pinagtawagan, no? When the Pope yet or Canada is 1 Chico, no? O 50 ko. So, pero ang Mexico, ganito mo yan, kadamo sila sa mga calamities. Ito lang, doon dumali na si Una basta may akit mga kadamo to because nag-timing na ito sa mga laws ng Mexico which are actually ungodly. So, many situations mo. And then Islam, let's say, man, grabe nga pag-rise up sa population in Islam. No? Actually, it's not because of conversion. Hindi sa conversion. Tungkol din sa pamata ng Islam. No? Tungkol sa birth rate nila na yan. Sa Europe yan, zero birth rate sila. O sila yun, mag-asawa ka, duwa ka mo. Kasi, planning replacement sila, duwa kang kabata mo. Para kung mapatay ka mo, ma-replace nyo. Tipro sila yan, kanya, imo lang 1 or 0. So, o sila yun, makalamatay niyang white race sa Europe, magpulo sa rasa sa mga Muslim. That is the problem today in England. England, mga Muslim. Ang United States, mga Muslim. Why? Aside from wala tayong kapati sa birth control, wala pa kasi sa control niya, after 4 ka asawa, pwede mo. Ikaw may ilang king there, 25 asawa, pwede. Hindi mo na ganyan ang contradiction sa Islam. Kasi sa Quran, in-reveal niya lang kay Muhammad nga after 4 lang. Pero si Muhammad, siya 21 ang wives niya. Hindi, contradiction, hindi na dapat na. At ano sila ni Yesu Cristo? In the beginning, God created man and woman. And the two shall become one. Hindi yung 4 o 5 shall become one. Hindi. So, amo na siya subong nga bakit katuloyan ang Pilipino man mag-dominate sa world. Kaya ang Pilipino, sige na yung mata mo. Pero sa iba niya, negatibo na. Kaya doon ang kwarta sa Philippines, napulsa nila. Pero tali pa kao na sa population na doon mo. Kaya kita ka na doon nga, the Philippines is striving hard. And nowadays, even the domestic helpers are the ones evangelizing the Europeans. No? So,
ako na sa mga kauturan, introduction mo na sa doon nga talk 3 on ako na dito, dito lang ako na yung healing kay tatlo ginagawa nga i-discuss, no? So, dito, the Bible on healing, preaching, and counseling. Una sa tanan, ining healing, masiling nga doon nga, it's not just a physical healing, kay hinasagin na explain ni Brad Birong, kasi tatang nagkadto sa Baguio, nagkadto sa other places, to heal people physically, pero ang gusto niya that people will also pray the rosary. So, may mas deeper nga healing drug, ganyan ang tabo, when a person connects with God, in-heal ang relationship niya with God. Remember, yung healing ministry, mga kauturan, is not separated, is not absent in the Catholic Church. Why? Because there are two sacraments of healing. Ano na? Ano? Reconciliation or confession lang. And then, anointing of the saints. So, hindi ito niya deny. Alam niya po na yung katapik sa Catholic Church, kami healing gina. Nga, once may healing nga relationship, di kamayo man, dula pa na yung mga healing, dula pa na yung mga implant, dula pa na yung mga reklamo. Pero there is healing. Pero, at the same time, there is a charism called healing. Kaya mga apostoles nitagat niya sing healing power to show to the Gentiles and to the Jews that God is working in them. So, ano yung mga verses na healing dito? Sa Old Testament nila, sa Exodus chapter 15 verse 26, pagtabok nila ito sa Red Sea, nagsiling ng Ginoo, for I am the Lord, your healer. Dugay-dugay ma-demonstrate si Brad na doon na puro o na healing kung paano mag-heal, no? Kay may stages na siya kung ang doctor may scientific process, ang healing ministry mayroon ng mga rules with mga do's and don'ts. Hindi ka lang will be doksol, no? So God is the healer, hindi kita instrument lang sa Ginoo. Sa Psalm 41, kinasinig na, heal me, for I have sinned against thee. There is a difference between cure and healing. Kaya cure yan, more on physical. Healing yan, more on the body, the spirit, the soul, the mind. So, holistic siya healing. According to mga experts sa mga exorcism, kay subong throughout the world, ang head sa exorcism sa Rome is Father Amor. Dito sa Philippines, ang may libro ng exorcism si Father Segea. Ginakarga president sa healing ministry sa charismatic si Ben Garcia. Na sila nila, kabod na ihiro ng tao nga ang iyang family, grabe ang root na sa sala. Kung ang nanay at tatay, grabe ang ilarap pa sila o ginawal sa bebe o nagpangaliwa si isa. Di most likely, i-possess ng bata. Kaya tungod nakalusot na ito, may abri na itong bata niya, magsulod ang demonyo. Pero kung if the husband and wife are faithful to each other and they are faithful to God, budlay makasunod ang yawadra, no? That's why, sa healing, si Tatang, he counsels people, no? Counsels, hindi niya pitingin daw si Juan, no? Okay, sige, ulo mo, may bukol ka, naging ko yawan ko sa inyo kamakamaw, no? Hindi ikaw tuhon nga, naku, nakatakad ka, no? Tapos ang problema sa ang kamakama, siya sa niya magbaikat kay kita niya ka, ikaw yan, nakita siya, nalapakan mo siya, no? Tapos, minsan bogan niya ka, muna kadalamukan. Di ay, ang bulong na ano niya. Tapos may president, si Wano nga, pati ka ng San Rosario, kung pisar ka, o simba ka. Wala man, ang sila ni Father Segea, ang iba na mga tao nga muna, they use other spiritual means outside of the church. Ang ilan na tabo nga, kung igo ka bising ka makama, di ang gagayin siya, ka-pray, mas ako, di ba di ang kamakama mo? Probably, mas ako mas ako, pag ito nga ka-pray, kung nang naigo sila, di ka
pwede na iya nga gagawin na kapre, mas yan, hindi na kunin ka, kaya kag na sa iba. No? Kaya mo lang power nila ya, depende sa tayo, o kung depende sa kamaro. Depende na mo rin sa ato niya. Ato niya, una din dyan sa Ginoo, kaya Ginoo yan, siya, I am the Lord, your healer. No? Di ba sige, may power mo na mga babayan? May power rin. Bila yung tao na, ibuligan na sa tinggaman, igo ko mga bigan na yan. Pero galing kayo na papakatay na sila, kabihon mo na sila. No? Ibuligan na ka, buhay ka, so kung mapatay ka na, ang kalag mo, ang mga kabiman. Diba? Muna mudlay na. No? So, healing. And then sa Isaiah 53, with His stripes we were healed. No? Kung isa sa brahman na iba na mga charismatic, pinaniwan movement lang. Kaya, with the stripes of Jesus, we were healed. The moment kaya hindi ka mahila sa subong yan, kaya ito, pulang magtuho mo. Kaya kung sakto magtuho mo, healed na lang kasalanan ng masakit. Kaya kung na mo sila nagtabo, si St. Paul, pulang magtuho eh. Kaya na si St. Paul, no? The angel of Satan inflicted me, no? To make me humble. I pleaded to the Lord to take this thorn in my flesh 3 times. But the Lord answered, my grace is sufficient for you, because it is in weakness that you become strong. Ma-realize yung tao, ma-wine sa may mo, dahil sa magkandig sa Diyos mo. Diba? Pero kung pasok ko sa ayaw, parang inaatong siya, ako na kaya nanan. Pero kung panahon na gani nga bedridden siya, kasi natin hindi ko kaya, damog na lang mo sa Ginoo. Kaya mo na sa aton lang ministry niya, no? Sa ako na witness kaya kay tatang. Yan ato na sila sa mga balay-balay, no? Kung panahon nga masakit ang tao, hindi na helpless mo. Ginuat na sa basing hospital. Tituwain niya siya, kung sa siyang tampan. Kung biligyan niya ng tataki sa mga sinula. Gusto makakila siya, ikatuan na itatang. I-heal niya. Makita niya, God is working. God is the same yesterday, today, and forever. At the same time, silingan niya ng simbaka, no? Silingan siya na ipapang simbaka daw. Kita niya ipapang mo. Nga mga nice, kasi simbaka na ito daw. Dito po yung tingala siya, sinabi ko, ano yung mga babae na nagsimbahan? Di pwede yung mga lalaki na yung mga karantista, hindi nagsimbahan niya daw. Ang mga kapatingalan niya, itatang ng mga karantista, yung nagrabi nga mga pang God, ibig niya during the prayer, during the retreat. Tapos kasi limba, sobra pa religious yung sa babae. Kaya na makita na makuha ang power mo. Hindi ka makuha sa power sa imo, paglingon. Basi pili-pili power. May kuha kaya sa Ginoo, kaya mo nang tulong dagang palapit sa Ginoo. Kagkapos ihilang tao, kung mais ko pang siya, kaya kung ihilang na siya ron, tapos balik na siya po sa bisyo. Di balik naman ang demonyo, siya mapusis manaliwan siya. No? That's why kung nagsinig, sabi, ihilang na siya, may power. Tapos hindi mo sa papalikon sa simbahan. You are not actually exercising the ministry of healing. Kaya ministry of healing, reconciliation of relationship with man to man, with your parents, relationship with God, relationship with nature, relationship with the self. Ngayon kaya hindi ka mahil, ito ang lifetime mo, ang gabi, hindi mo umaga, agay mo ang gabi, itulog kaya bilog at law, tapos ang gabi, buktaw mo na daw panikit. Kung di kubaan mo yung system. So, mga kauturan, Matthew chapter 10, verses 7 to 8, si Jesus Christ mismo na siling siya mga apostoleso, preach as you go. Wali, payag si may balita, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead. No? Yung nga siya, raise the dead. But, dipindi ko na ang patay ang buhay. You know, mga kulturan, simula rin balik ito sa Santol. Ito pagkabot namon halin sa Bacolod, ito sa Jensan, daw pag-una na, huwag niya natuan yung mga parinti o kung sino nga ano mo da, no? Tapos sa mga taga Mindanao, halin pa na sa lain-lain ng lugar, kaya Mindanao is melting pot. Di ba nakita si Papang sing kayo anggit, kaya friendship sa kay Tatang, di ba balik ko siya, no?
Kaya di siya naspakulot, dahil may siya kasimbayan mo. Pimila na siya ng kato sa mga amigo, sa uli sa balay, lawyers na, lawyers na. Ang umato, nakoto, dito kami nila nag-install, paligo sa suka, ang gilin lang, takot, nagawang mga putas, no? But ang kulang ang kali is God. So, ang moto, tinapang-isa at pang-isa kay ang Cleveland. Pero kami nga ba, taga-budok-budok na lang. Obserbahan lang mo. Gusto ni Tata, nagpula ka sila Nordic, sila balang mga brad. May mga tao na napuhin sa pagpamulong mo sa ika. At ang moment yan, yung mga Jacob at Armand mo na magbayaw ka mo, mapuhin na siya. Mapuhin na siya. Di ba gambalitan kanya, wala na siya tinikal, may bilongbot nga lor. Wala pa siya tinikal ya. Di ba buhin na? So, ang wala the power of God say, nothing is impossible because of God. Kaya siling mala ni Angel Gabriel mo, with God, nothing is impossible. Sa tao lang yan, imposible, hindi human ng God. But with God, with the grace of God, nothing is impossible. Tinadamdaman ko kasi wala, may isa ka pare nga pasones, akong superior. Sila ni Father Willie Salmon, you pray for Father Harold. Hindi ka delirium na doon sa United States. Kaya daw ako-bless na git. Sige daw ako sa datas, kutang secret nila, ang pili mo ni mga bulong ang mga superior, Father Harold. Sige datang dalalim yung picture niya. Dibalik naman ako sa Holy Cross, sa Talumpang. Bakit itong picture? Hindi may mga picture kami. Hatag ko sa iya, ang manya din kamot ka, hindi kin magbayaw. Siya rin ulat ni. Hindi pala sila ni ma-acceptar ka na niya ang pag-uupos ng Diyos. Kung meron, taga niya pa sa kondisyon mo, ma-heal din siya. Pero hindi ka manugit-git, gagitangin nag-recover siya, kag-akong gamit sa Ginoo. Pero pag amulin siya kamot ka, why git ka bayaw kamot ka? Yan, why git. Diba puli ko sa Talumpang, uwi baga ko eh. Sino ba na rin eh? Ano rin? Let's just pray for the dead. Let's just pray for the soul of Father Harold. Pinapatay na si Father Harold. Di ba paano nabala ni Datang yan? Kaya mo yan, gito ginatag ng Ginoo siya. No? Kaya ako mismo naka-witness ko ito yan. Siniya ko magbayaw ako dyan. Uy mo, pero dito yan ano niya. Ipupol sa picture, hindi ka dyan magbayaw ako dyan. Yeah, let the will of God be done. Ako nang the most powerful prayer, let the will of God be done. Malang gandok sa atong Ginoong Kristo. No? Now, yan pa kung nakanisba niya, magsiling niya, di wala na mahilo. Kulang magto, sala na yan. No? Kaya magto, may nag-submit kaya sa Ginoo, nag-surrender kaya. Kaya kung kada hilo na, kada katong na sa hospital, para na yung hanggi, hindi na naman ganito ang iba sa langit eh. Kaya ang requirement na bago ka mga langit, mapatay ka. Unless sabihin na, patay kita sa second coming. Kaya he will judge the living and the dead. Pagkabot ni Iso Cristo, ibang buhay pa mo. Kaya he comes like a thief in the night. Pero ang patay mag-bangon, ang mga buhay, i-dress to transform na. They will undergo rapid transformation. Siguro mapatay sa kadalikag and then transform. Those are going to hell. Laway nila, those are going to heaven will be transformed into brightness. Iba. Brightness, agility, sanctity, agility. No? Okay, impossibility. So, 1 Corinthians 12, ayaw, amo na yan the chapter on the 9 charismatic gifts mo. This is verse 9 that to another faith, by the same Spirit, by another gifts of healing. Plural ng word yung gifts mo, damo sing pamagi sing healing, no? By another, and by one Spirit, and God has appointed in the church apostles, prophets, teachers, healers. So, kanto kita sa preaching. Kaya ang preaching,
is, first of all, dependent on God. And according sa pamasa-masa, kung wala pa ganyan tapos kay ganun na lapit na retreat, preaching is dependent on your personality. Kaya personality mo, alin yung gamay ka, sa subukan mo ng personality mo. That's why, sila nga, you begin with thoughts. So a good thought, you will reap a good action. So a good action, you will reap a good habit. So a good habit, we will reap a good character. So a good character, you will reap a good personality. A good personality, you will reap a good destiny. So personality, tako nga faktor na. Kaya mo na ang pag-form, gin-umol ka na mo, gin-form mo sa ginawa according to His image and likeness. Pero hindi ka magsabi nga ang personality, wala. Para na, dala na siya. Kaya mo na ang pag-form sa ginawa mo, no? So preaching, the act of exhorting, prophesying, reproving, and teaching. Sa Code of Canon Law, na balong na ni mga autoran, kaya yung mga pag-ibatig, kaya hindi man pwede mag-preach ang lay. Kaya sinigati ang preaching niya para sa pare na niya, para sa deacon, at para sa obispo. Ang mga hierarchy, kita mo, the deacon, the priest, and the bishop. Pero sabi mo, officially, sa ilana. Pero sa Code of Canon Law, sa law sa church, may mga lay nga gina-permisuhan to preach. Ano na eh? Lay persons may be permitted to preach if the Episcopal Conference of the country decides to allow it. Kung ang kabispuan mag-allow na. As such, lay persons will be given permission to preach in most forms. Ano na in missions and retreats. Di sa akin yung retreats, kung we are exercising our preaching ministry, ito yung kalaman namin din si Bishop, ni Bishop Dubara, pamyaw yung sa ating retreat. So, with the exception of the homily. Ang homily, actually, iyan yan yung pare mo. Hindi na pwede mo iatag sa minister, sabi, okay, Bradnick, kaya apostol daw yung Cross of Jesus. Kaman, hindi ko mag-umilis mo, ikaw at nag-umili. Hindi na pwede. Kabalang si Bishop na, tingnan Bishop yan. Ang may mula na yan, ni Brother Nick, sharing. Sharing. No? Kaya delikado magiging doon nga kasi ministry ang preaching mo. Mag-preach ka sa bigro nga wala ka katoon sa imong theology kag nag-preach ka sing lain-lain. No? Pero itong amigo ko man sa Pakulo mo. Di, amigo ko man pero kapati mang sila. Sila nga ito yaw. Siya, Pakuloy, sa mo niya nga truko yan sa Talisaya. Kapanawag kami yan Diyos nga may. Okay? Diyos nga na. Okay. Diyos is Espiritu Santo. Okay. Siya, kami ito gawin ka lang na. Kaya Diyos nga Iloy. Doon na kayo. Diyos nga Iloy, apat na niya ka Diyos. Samtang Trinidad, panawag, di pa ano naman tawagan Trinidad, kay Trinidad, mo. Di apat, may Diyos nga Iloy pa. Sino sila nga Diyos nga Iloy? Kaya si Birin Maria kung sobra ka tayo, hindi na mo. Maski siya, miso, makikita na, no? Bago sa Quran, mga katuran. Sa Quran, kasama mo dahil sa chapter nila, I think chapter 5, yan sila yung dalawa, the Christians believe in the Trinity, the Father, tapos, Jesus Christ, and Mary. Kung ito sa sininga punto, hindi ko naman practice niya kasi nga libro nyo. Hindi niya inspired sa Ginoo. Kisa hindi pa lang sa Lasio, sino mga Kristiyano, matutulog yung Kristiyano, nagtutulog nga si Birin Maria, Diyos man, di ba? Na, yun mo na kayo, isa mo na naka-author ang nagsulat na sing ilan ang libro na. Sa ato niya, sobra 40 authors in the span of 2,000 years. So, namanaya ka ang final teacher niya is Jesus Christ. So, sa Code of Canon Law, sa paragraph 762 to 772, nga kita, we can preach. But yung mga uturan, I have come to observe nga damo sing lay people nga dahil yung sila nga doon pag-clinical, mas mayo pa sila mag-present sa ilang leader, church. No? Ako na observahan, pamati lang
no? May sawas na, may anak, may family sila. Mag-preach na ng isang oras, no? Kasi sa atin sa simbahan ni 15 minutos, doon matalas ng mga tao. Daw, paglang kasi daw, binabi ko wala kayo prepara, mabisigit kayo, o daw sakit pagin. Pero, ang makita kong punto da, nga kung ang lay, magtuon sumayo sa Biblia, pag magtuon sa sing theology niya, pero siyang protestante, kasi mag-preach siya, ma-touch niya ang heart sa mga listeners niya. Why? Kaya may istorya na siya ron about pagka-tatay, ano pag-disiplina sa anak, ano pag-budget sa kwarta sa family, ano pagpadako sa mata. Di matan siya ang heart kay sa mga listeners niya, kaya they are living in the same way. Di ba? So, amo na mas hindi natin niya pag i-downgrade ang lay. Tinlay niya, naman niya, pray, pay, and obey. Magbasa di kayo, obey niya, bakit yun naman siya. Salamat na. So, bang yan, lay empowerment mo. Diba? Di si tatang na wala pa na yun na proklamar ng PCP, ito ang lay empowerment. Yan, lay empower na sila ng lay, no? Bama ko na-inspire kasi ng Ginoo. Di kinapalong ng Ginoo, no? Dapat pa may mo na maka-contribute sa church, no? Pinang si St. John Baptist de la Salle, no? Mangrano na siya, ginbayaan niya pagka-mangrano, nag-serve sa poor, no? Nag-put up ng schools. One of the famous schools throughout the world, yung mga Lasallian schools. Kasi ba nga mangrano na mga iskilaan na, kaya schools for the poor mo na yan ang yan nila sana, no? Kung may mga nagtatap dito, may mga St. Joseph na sa Bacolod, yan po yung mga average family yung ginasuportahan na. So, ako na lang, Matthew 3:1-2. Si John Baptist at Christmas, repent for the kingdom of God is at hand. Repent na pensar, bago liwat ang pangunahunga. Bamang battle between good and evil, that's a mind to begin. That's why, bilang apostles, we should not just be dedicated to devotion, but also dedicated to studying. Kaya kung maski alam na siya mong kamaturan, pero kung wala kayo kapasa sa yung CCC, yung Catechism, yung Bible, pero di mo ko lang nagkaroon silang study sa puno sing mangga at nag-memorize mga versikulo, may mga buhay sa Catholic Church. Pag nabuhay sa mo, hindi ka prepare, sala ka, iliro-liro ka tayo. Mark 1:14-15 naman ay ginasiling sa Kanda, bad days, my friends, bad days. Now, sila ni Jesus Christ naman yun, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Bago na? Ito yung istorya ni Sister Linda. No? Naripat ko ng David Sister. Siya na from God the word, the gospel shall return. Ipagsa, di pa pala sila bagong formula. Repent and believe in the gospel. Ito na sila niya. Patay. Patay po. Sa isa kaluganan, sa Sintiyo ko, siya katingilan, kung ano ba si Lapita. So ano sa'yo? Siya ang naglasayaw, ako subong ikaw was. Diba lagi ko na dito frigo mo. Kaya nga Lapita. Ako yung kita na ako sa urto. In either formula mo, nga mambal mo, from thus and come to thus you shall return. Or pwede man repent and believe the gospel, or believe in the gospel. Pwede, no? May iba nga sige, kaya muna na yung formula, subo mo, repent and believe in the gospel. And ang thus, the word thus, you shall return. Wala na na, total na basa, ortobla, in either way. Aram ito, ipakalong sa National Bookstore. Ini ang Stations of the Cross. Tagalog ba ito gani? Ang daan niya. Ang lumang daan ng cross at ang bagong daan ng cross. Ang lumang daan ng cross, 14 stations mo. Begins sa Jesus is condemned to death. Muna, ang
until burial in the tomb. 14 gina. If pinagsilingi ba sa mga why na sulong niya? No? Ayos kung bigin siya sa Lord's Supper after sa resurrection. Now kita na itong libro, approved by the bishop, in either way, pwede. In either way, pwede. So, ang mga dyan mga maturan, kahit na ito ganyan libro, ginasiling ito nga sa Stations of the Cross, ginabutan ito nga, sa 7 last words, after some each of the 7 last words, may kanta. Ina-confirm nga po ni Father Revision, higit pa po siya, Father, ini ang sa 7 last words ni, pwede nga may kanta sa kada matapos niya sa hour. Kaya kinangangit, yung mga Father, kasi matuyo, matulugan, yung mga puringan ng mga tao na puro lang representing. Yung mga kumutat ko ka oras, yung puro na daw mga kung hindi ka mapresensya ako, hindi tulugan kayo. So, ano siya? Ano, mga grupo? Siya mo galit mga kodahan, yung na pala yung gawin na pinahinay para mag-gawin. Sige, lugar na dito yung di para pala yung gawin katulog sa 3 o'clock. Di sa mga nila na palawin yung gawin, hindi ka na kanta. Kaya kanta, dito 4 minutes lang. So, mayo pa na, no? Kaya pagkanta, bugtaw ka mo, kaya makakanta ka. Kaya importante sa liturgy, dula ng monotony. Ang mga importante sa liturgy. Kadua, may participation ang congregation. Ang mga importante na. Sa simbahan, ang choir, sila na yung kabalulog sa kanta, ang tanong na tao, jeans lang, na daw concert ka. Hindi na mayo. But liturgy na, kailangan active and conscious participation in the liturgy. Ang mga ito sa simbahan. Now, katulad sa medyo aside topic, namin ito kailangan kanta siya atin yung choir, invite din yung invite ko sa gisnan. Pero kung isang mayong intention, ma-supersede siya saying, mayong intention hindi sufficient, no? Kaya nagiganta ko di ang theme song ni Mary Magdalene sa Jesus Christ Superstar. Dumduma ko to siya una, isila ko sa theology sa Ateneo. Classmate ko na si Father Alan Katika. Friend na kayo. Kasi tanay kami ito. Teacher naman sa audiovisual, si Father Nick Cruz. Jesuit. Hindi gamay. Wala tayo kami sa audiovisual, tayo kami kami sini. Isa naman ito kasi ni Jesus Christ Superstar. Puro kanta, singing niya. Kanta yung lain niya kasi. Mga tao sa malibutan niya, kung daw pagpo, yung ginasundan ka tayo, pagpo niya, may moderno. Tapos, kanta ni Jesus Christ, kita na isa ni Mary Magdalene. Tapos, dito sa may kuiba, tulog si Jesus Christ, tapos sa may fireside daw. Si Mary Magdalene daw, kalmukal-bukon, hindi yung kanta sa I don't know how to love him. Doon ka pong maliyak niya kay Jesus Christ. I don't know how to love him. Kayo, man-kitip lang kayo. Tapos, sige nga, he's just a man. He's just a man. No? During the time comment na, sulat na sing reflection. Kaya mo naging sulat ng mga reflection. No? Reflection. Ako reflection. Kaya mo namaya ko siyang kanta, kanamit, ka-modern, it can appeal to the masses. Pero, I don't accept its theology. Hindi ko ma-acceptar niya theology. Tingin niya sila ni Mary Magdalene niya, he's just a man. Mga ako nag-love, an ordinary man. So, hindi kaya pati niya tao lang niya sa Kristo, i-reduce mo sa tao lang. He is God and man. Pero sila mo, he's just a man. Yan doktrina sa ibang simbahan. That's why, inang Jesus Christ Superstar, ginban na siyang simbahan. Ginban sa simbahan. Sila na siyang the temptations of Christ. Kaya si Jesus Christ, nagtap pa na sa kay Mary Magdalena. Kundi, sala na. Ano na siya sa Biblia yan? He
exempt saint. Di ko ma-attempt ang masaktot mo, nag-desire ka kay Virgin Mary, kung dito ba ang theology and just getting sinless in thoughts and in deeds? Bako, tama pa na mga director sa Sinida, just like ang Sinida niya gusto naman controversial, parang lang na daw controversial, tama na yung mga kata, grabe tayo yung advertisement na mo, no? Pero you don't get your theology from those directors. Hindi ka mag-learn yung theology sa directors. Damuhan din ang ilang mga pagdating sila sa lang. No? Pero sabihin ito ni Mary Magdalene, I have so many other men before. Batahan kami na? Kita niyo diyo? I have so many other men before. No? Kung sila yung prostitute dito yan, pero ako na siya, marami sing kanta, kaya Pilipino, hindi natin yung mga underestimate, may sa talent. Pero at the same time, aware kita nga may theology kita nga para kay Jesus Christ. Now, ako rin si St. Paul, may sword, ang sword ng Spirit, sword of the Spirit, the Word of God. They preach that man should repent. Acts 17. Si St. Paul argued with them for 3 weeks. So, ang part kaya si preaching arguing man, Kapila ka weeks nag-argue, nag-debate si St. Paul against sa mga Hudiyo hindi mag-parte kay Yeso Cristo. 3 weeks din siya sinago. Kado kaya ito may nag-parte rin siya. Bago ano yung preaching mga kauturan, hindi man na sila may positive ka lumayag, may harapan sila nga discursive. And you should know also how to answer questions. Or else, pag hindi ka answer yung question nila, hindi kami ka-believe sila. 2 Corinthians 4:5, ano na yun? We preach not ourselves. Ang loophole preaching mga katuran, nga banta mo ganyan nga imo na kaugalingon ng gina-preach mo, no? Kasi kita ako kapalay, ako ko mga fan, hindi na na tutulong ang preaching, no? Hindi na mapugang na kayo mga kaugalingon, no? Masawad ko pa kay Jesus guys, salaan na yan. Dinigan na, kita na humility. Sila Yeso Cristo, ang itikal niya, kung ang itikal magkikita, si Yeso Cristo. We boast on the Lord and His cross. Sa 2 Timothy, preach the word in season or out of season. So hindi niya sisunan, oy, 3 o'clock ulit. Sobra na ito, napag-leader yung delivery. Ganyan counseling naman niya, help with personal and psychological matters. Hindi ka man ka-counsel kung why kasi unod. Counselan mo bigyan kasi sa lahat-sala. Counselan mo sa hindi na lang ng lahat. Kung sa confession, direct to God nila. Kundi sa lahat counseling mo. Tapos, hindi ka na lang mag-grocery. Kung lang, katulungan lang sa business sacrament, sa lahat. O mas hindi ka, hindi na lang yan sa meditation. Bukal prayer na lang, acts na lang, sa lahat. So, kinalan, ang mali ang importante ang counseling. So, as a whole, mga katuran, ang mali ito nga charism, preaching, healing, and counseling. No? Iba sa ito, mayon sa healing. Iba sa ito, mayon sa counseling, usually one-on-one. Iba sa ito, mayon sa preaching. Pero everything can be developed with the grace of God. No? Kaya tatlo yan, preaching, healing, and counseling. Satu isa-isa lang. But we hope and pray that we can grow in the wisdom and grace of our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So sa sininga pa ng